magkukwentuhan patungkol sa mga issues ng bayan natin na gawa ng mga kawatan, mga walang silbi, mga demonyo, mga satanas, Judas, Barabas, Hestas, mga sindikato, at mga walang utang na loob sa gobyerno, mga bossing. Huwag na natin patagalin pa. Just recently ay nag-file ng case ang grupo ni Pantaleon Alvarez sa mga kawatan sa Kabanang Bayan, yung issue ng GAA natin, yung dyan sa bicameral report. Opo, alam naman natin na lagi naman natin sinasabi sa inyo kung anong nangyari dyan, anong problema. Hanggang ngayon kasi yung enrolled bill, hindi pa rin inilalabas ng Kongreso. Enrolled bill kasi doon na nakalagay Doon sa enrolled bill, doon nakalagay kung ano yung mga figures and then kung sino yung mga siguro nagpirma. Hanggang ngayon hindi pa nilalabas at hindi pa sinasagot. Napakatahimik ng Speaker of the House, mga bossing. Napakatahimik ng Speaker of the House. So eto mga boss, nagsampa na sila ng kaso. Tapos eto naman mga congressman, putya, naipasa na nila yung impeachment sa Senado. Na-forward na nila yung impeachment sa Senado. So it's up to the Senate kung papaano nila, kung kailan nila yan sisimulan. Siyempre, establish pa muna nila. Magsusumpa muna sila para maging mga impeachment judges dyan sa impeachment court. Tapos, ayan na, simula na ng laban. Eto mga boss, etong mga congressman, nandoon na, putang ina, hindi pa rin sila hindi pa rin sila mga bossing. Tapos sa kanilang pagpapapreskon, Diyos ko po, sabi ko nga, eto mga to gusto na lang talaga sumikat ng mga kupal na ito. Gusto na lang sumikat talaga ng mga kupal na mga congressman na ito. They still want to be relevant dahil huling pagkakataon na nila yan. Dahil na itong tingog party list, sigurado ako sa dami ng pera nito, mananalo to sa dami ng ipinapamudmud at ipapamudmud nito. Total, ang party list, ilang boto lang naman kasi kailangan yan So sigurado ako mananalo pa rin tong hayop na party list na to. Pero kung sana hindi na manalo, di mas mabuti. Sana naman, sana. Ang dami pong party list na pwedeng iboto. PPP party list, Ipano party list, Bisaya Gyud party list. Diyan na natin ilagay. Huwag na dyan. Kasi magkano lang naman yung kikitain natin Magkano lang naman yung ibibigay sa inyo ng mga party list na yan para iboto nyo sila. Huwag nyo na ibenta o kaya tanggapin nyo tapos huwag nyo nang iboto. Alam ninyo kapag ang kandidato namimigay ng pera, ibig sabihin babawiin din yan, nanakawin din niya yan. O kaya eto mga bossing, natin maigi, hindi pa rin sila tapos magbigay ng kanilang mga suggestion, ng kanilang mga ng detalye noong kaso na ipasa na sa korte, salita pa rin sila na salita. Dito mo malalaman talagang mahina. Dito mo malalaman na yung talagang isinampa nilang kasong impeachment para kay VP Sara Duterte ay minadali, mahina talaga. Sa sobrang hina mga bossing, ginawa lang nila ito para mapagtakpan yung totoong issue ng bayan natin. Ano ba totoong issue ng bayan natin? Yung pagnanakaw sa pera ng Pilipino. Diyan sa mga blanco, sa BICAM na pinirmahan ng mga putang ina. Tapos fill in the blanks ng mga hayop. Di natin alam kung kasapakat si Bongbong dyan. Pinirmahan naman itong tangang Bongbong na to. So yan yung dyan. Yan yung totoong issue ng bayan natin. Yung dami ng pera na ninanakaw nila. Hindi ito issue ng dami ng pera na ninakaw ni VP Sara. Walang ninakaw yan. Yung dami ng pera na ninakaw ng gobyerno na to, kasapakat ang Senado at ang Kongreso. Nagkaisa ang mga sindikato. Ang totoong unity, mga bossing, ang totoong unity ay ang sindikato ng Senado, ng Kongreso kasama ang Malacanang. Yan ang totoong sindikato sa Pilipinas. Nahiya mga boss. Nahiya yung mga sindikato dito ng mga droga, sindikato sa customs, nahiya sa sindikato nila. Putang ina, sabi nila, pera ng taong bayan nakawin natin, nandiyan dyan na Kaya pakinggan natin Pakinggan natin itong kanilang presscon. Presscon pa din. Akala ko ba malakas yung kaso ninyo? Akala ko ba see you in court? See you in the impeachment court? Bakit hanggang ngayon
yung barahan nyo, panay pa din ang labas nyo. Diyos ko, nagpa-presscon na naman kayo. Hindi naman kailangan ng taong bayan yung presscon nyo. Oo, paliwanag ninyo. Yung GAA, ilabas ninyo. Yung sino ang nag-fill in the blanks ng mga blankong item. Diyan sa pinirmahan, ano na yan, ang tawag dyan, committee report ng BICAM. O ito, pakinggan natin ang bagong patutsada nila. Remember, this is also a constitutional process, and the submission ng Vice President sa prosesong ito ay hindi lamang it's not up to her to submit. It's our duty. Oo nga, nasa inyo. Kayo na nga nagsampay. Nandun na nga. Anong ba sabi ni VP? Di ba ready na siya? Sabi nga niya, November pa lang, ready na ako dyan eh. Kasi nung ginagawa pa lang ni Chua, sa sobrang daldal niya, yung ginagawa pa lang ni Chua, alam ko na para sa impeachment yun eh. Kaya wag kayo mag-alala, ready na ako dyan. Dinay ba ni Inday Sara? Sinasabi ba ng BP? Ayoko. Tinututulan ko. May ganun ba si BP? Wala naman. Sabi nga lang ni BP is, God bless the Philippines. God bless the Philippines. Yun lang sinabi ni Inday Sara, gigil na gigil kayo. Ano nga sabi niya? O hindi na ako pwedeng sumagot. Alam mo kung ba't hindi na sumasagot si VP Sara? As much as possible, gusto ni VP Sara hindi nyo malaman kung ano yung mga hakbangin nila. Samantalang kayo, lahat ng mga hakbang ninyo, barahan ninyo, inilalabas ninyo sa media. Kaya gaano kadali na depensahan yung isang plano na lahat naman na pinapakita nyo naman sa taong bayan. O ngayon, alam ng grupo ni VP, nung pool of lawyers ni VP, kung paano ika-counter lahat ng kagaguhan nyo. Pero kayo, hindi nyo alam kung ano ang galawan nila VP. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi sila epal katulad nyo. To hold ourselves accountable for our actions. Thank you, Dwight. Thank you po, thank you. Let's turn to Billy Vegas from Abante Politico for his question. Itanong ko lang po, ipapasubpin niyo raw po yung mga bank accounts ni VP Sara. And para saan po? Well, ire-request po namin. Opo! Ipapasubpinan nyo pa lang yung bank accounts ni VP Sara? Ngayon nyo palang hihingin yung bank accounts ni VP Sara at yung kanyang salin? So, nag-ano na kayo? So, kayo ay nag-aakusa na may problema sa salin ni VP Sara. Ni wala pa pala kayong records. Ni wala pala kayong pinangahawakan na ebidensya na may problema sa salin niya. So, ngayon pa lang kayo hihingi. Di ba dapat pag ikaw ang nagdidemanda, meron ka ng mga pinangahawakan na mga ebidensya? Wala pa kayong ebidensya, isinampan nyo na doon. Tapos kung makaano kayo, asta kayo, parang nagnakaw na talaga sa kaban ng taong bayan nito si VP Sara. Wala naman pala kayong basihan. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung kalokohang ginagawa ninyo. It's a witch hunt. Inakusahan niyo yung tao na hindi tugma yung salin niya sa bangko niya. Nung tinanong kayo, nasaan yung basihan nyo ron? Wala. Hihingi pa lang. Malakas to. Ito na yung malakas na laban ninyo sa impeach. Kaya naman pala, explain kayo ng explain. Kaya naman pala presscon kayo ng presscon. Kanya-kanya kayong batikos sa mainstream media. Yun naman pala, wala naman pala kayo talagang pinangahawakan. Ilan yan? Siyempre, kung halimbawa ako yung judge, wala kayong ebidensya? So ngayon pa lang tayo mag-iimbestiga. Hindi to investigasyon. Korte na to. Di ba? Yung ginawa nyo sa Congress, investigasyon na yun eh. So ito, kung ano na to, judge na kami dito. Magbabase kami sa kaya nyong i-prove. At wala kayong hawak na bank statement or bank report ni VP Sara? So ngayon pa lang tayo hihingi. Puta, hindi naman to investigation court. Ito ay impeachment court. It's not what you can say in the court. It's what you can prove. Can you prove na nagnakaw siya? If not, putang ina, tapusin na natin tong kagaguhan na to.
Hihingi pa. Chuwa, ano ka ba? Hihingi ka pa lang. So hihingin nyo kay VP Sara yung makapagpapa-impeach sa kanya. Ganon. Ba't hindi nyo pag ginawa yan nun? Ba't hindi nyo pag ginawa yan nun? Alam mo kung bakit? Kasi yung pinangahawakan ni Trillanes, puta, dininay ng AMLAC eh. Sabi ng AMLAC, di naman sa amin galing yan. Hindi ko alam kung saan niya kinuha yan. O kaya ngayon, walang ebidensya tong mga to. So pagdating sa salin ni VP Sara, wala kayong ebidensya. Sabi ko sa inyo, putang ina, kawawa itong mga to. Kawawa itong mga to pagdating sa impeachment court. Sa impeachment court, dahil lang po pwede pong magsabina ay yung impeachment court. So mag-a-apply po kami sa impeachment court na ito'y masabina para lamang po ito sa mas tumibay pa yung mga ebidensya po. Para mas tumibay yung ebidensya nyo. Akala ko ba guilty na si VP Sara? Wala pa pala kayong ebidensya eh. So kailangan nyo pa ng mga bagay-bagay para tumibay yung ebidensya. And you expect na pagbibigyan kayo ng Senado dyan? If I'm senator, ha? Ay na nagsasampa-sampa kayo ng kaso, hindi pa pala kompleto yung mga ebidensya nyo. Ano yung pinangahawakan nyo ngayon? Kung ano yung hawak nyo, yan ang i-present nyo. Hindi yung ngayon pa lang kayo hihingi, gagawa-gawa kayo ng istorya eh, tapos wala pala kayong kwento. Kukumpletuhin nyo yung kwento, yung pang... The burden of truth is with the accuser. Ikaw yung nag-a-accuse. Ikaw yung magpakita ng ebidensya, hindi yung hihingi ka pa lang ng ebidensya. Ano ba naman yan, Chua? Po natin, ito'y dun sa SALN, sa issue po ng SALN. Issue ng SALN. So, ibig sabihin, wala kayong matibay na pinangahawakan sa issue ng SALN. Nag-assume lang kayo. Bakit? Kasi pare-parehas kayo eh. Kasi alam nyo sa sarili nyo na dinadaya nyo SALN nyo. Mga senador, dinadaya SALN. Lahat kayong mga politiko, dinadaya SALN nyo. Kaya nga sa tuwing may impeachment, may SALN na kasama eh. Kasi alam nyo, pare-parehas na guilty kayo dyan. Eh kayo ba? Kaya nyo bang magpakita ng SALN yung mga putang ina nyo? Kaya nyo? Patay kayo ngayon. O, diretso. Wala to si Chua. Pucha, malamya na si Chua, laglag na balikat niya. Alam niya eh, kahit anong tumbling gawin niya, hindi siya mananalo sa Maynila. Go ahead. Hihingi na rin po ako ng reaction dun sa pagpa-file ng complaint kay Speaker Romualdez et al. Kanina po. Well, malaya hong mag-file ng cases no ang ating etong petitioners Ito, maganda to. Maganda to natin, kahit yung mga kasamahan natin sa Kongreso. At dahil ito na naging isang usaping legal, mas mabuti siguro na antayin natin kung ano yung mga paratang na nilagay nila doon sa... Ayaw niya mag-komento. Kasi usaping legal. Itong ginagawa nyo kay VP Sara, di ba usaping legal din to? Di ba usaping legal? Bakit kayo bigay ng statement? Pagdating sa budget, hinihinga kayo ng statement, hindi kayo makapagbigay ng statement. Bakit? Tangina nyo, makukuryente kayo eh. Alam nyo yan, makukuryente kayo dyan. O sige, ano pang kasinungalingan nito ni Kumag? Sa petition nila. But kung ako ang tatanungin nyo, ito po'y klarong diversion lamang sa mga issues. Kasi kung isipin mo, ang tagal na nilang pinag-uusapan yung budget, bakit ngayon na nila naisipan pag-file ng cases? So, ibig sabihin, hindi na dapat mag-file. Kayo din naman, ang tagal-tagal nyo nang hinihiring yan kay VP Sara eh. Ang tagal kayong nanahimik eh. Simula nung umingay itong GAA, bigla nyong isinampa yung impeachment. Yun ang diversionary tactic. Hindi diversionary tactic yan. They just want everything to be in order. Lahat ng ebidensya meron na sila malakas bago nila isampa. Hindi sila katulad nyo. Nasampa na sampa, wala naman pala kayong mga ebidensya. Diba? Katulad niyan, sinasampa niyo yung kaso ng impeachment kay VP Sara, salin yung isa, tapos wala naman pala yung ebidensya. Hindi sila katulad ninyo. Kailangan sigurado, kailangan planado, at kailangan organisado. So hindi diversionary tactic yan, mga bossing, kasi hindi naman yung impeachment ang issue ng bayan. Ang issue ng bayan, mga bossing, ay ang pagnanakaw sa kaban ng bayan, which is nagsimula dito sa blankong mga pinirmahan sa BICAM Committee Report. Doon yan ang totoong issue, sir. Wala kaming pake.
Kahit ma-impeach si BP Sara o hindi, ang gusto namin mangyari, mabitay yung putang inang mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Kami sa sarili namin, alam namin na walang ginawang masama si BP Sara. Tatak ng mga Duterte yan, anti-corruption. Hindi nga kayo nakapangurakot ng panahon ni Duterte, kaya nga panay ang sip-sip nyo eh. Kaya nga nung nawala yung mga Duterte, ang unang ginawa nyo kagad, sinakmal nyo eh. Yung pera ng taong bayan eh. Sinakmal nyo lahat, kinuha nyo lahat eh. Kinamkam nyo. Tapos sasabihin nyo mga Duterte magnanakaw, tingnan nyo nga yung mga Duterte ang kanilang lifestyle. Kumpara sa mga lifestyle nyong mga hinayupa kayo. Tingnan nyo, may mga bulletproof. Si PRRD, presidente na turingan, pick up lang ang sasakyan, hindi pa bulletproof. Si Basti Duterte, pick up lang ang sasakyan, hindi pa bulletproof. Tapos kayo mga naka-SUV kayo na mga American brand, tapos mga bulletproof, mga relos ninyong mamahal, mga sapatos ninyo, mga gamit ninyo, tapos manunuro kayo ng mga taong walang ginagawa, sasabihin nyo magnanakaw katulad nyo. Wag ganon, sir. Ang issue ng bayan natin ay yung mga kawatan, sindikato sa gobyerno na nanakaw sa pera ng taong bayan yun. Hindi issue dito ang kahit ma-impeach si BP Sara, maniwala kayo, walang mangyayari sa presyo ng bigas. Ganun pa rin yan. Hindi magbabago yan. Mahirap pa rin ang bayang Pilipinas. Pero pag nawala kayong mga kawatan, yan si Romualdez, pag napatunayan na may kasalanan, pati si Bongbong, at lahat ng mga kawatan dyan sa, sa BICAM na yan, sigurado ako, magagamit ng maayos yung pera. Mailalagay yung mga budget sa totoong mga programa ng bayan natin na kapaki-pakinabang sa mga taong Pilipino. Ayan na. Pagkatapos na i-transmit ang impeachment sa Senado. So clearly there is an effort to downplay the move of the House to transmit the impeachment to the Senate, and also walang impeachment doon. Walang nakalagay doon sa mga reklamo nila tungkol sa impeachment, and wala silang pakialam sa impeachment. They know for a fact it will not fly. You will not succeed kasi ang labnaw ng mga paratang nyo kay VP Sara, at sobrang dali nyong kalaban eh. Sobrang dali nyong kalaban. Lahat ng mga ebidensya nyo, ipinakikita nyo na sa taong bayan. So, they know na yung team ni VP Sara knows how to counter everything. Kasi nilalabas nyo eh. Pero kayo, alam nyo ba kung ano yung counter-attack nila VP Sara sa inyo? Hindi. Bakit? Kasi hindi sila katulad nyo na puro trial by publicity. Hindi nyo naman talaga makukonvict si VP Sara sa mga pinaggagawa nyo. You just want what? You just want clamor. Gusto nyo lang mapag-usapan at gusto nyo lang siraan ng mga Duterte dahil yun ang utos sa inyo. Naiintindihan naman namin yan. Pero itong issue ng pagsasampa ng kaso, dapat lang talaga na masampahan ng kaso yung mga magnanakaw sa gobyerno, and hindi ka dapat hindi ka dapat nagagalit tungkol dito, because again, this is the legal remedy and the legal procedure. Kaya ikaw dapat suportahan mo ito bilang taong legal ka. Divert the attention ng ating mga taong bayan ukol sa totoong issue na dapat sagutin. Kayo nga yung nagsampa ng impeachment nung biglang nagreklamo na yung taong bayan tungkol sa GAA, tungkol sa BICAM report. Hanggang ngayon, hindi pa nag-a-apologize si Bongbong Marcos kay Duterte. Nung sinabi ni Duterte na palpak yung committee report, putang ina, nataranta lang naman kayo nung umamin si Kimboy na oo, meron talagang report. Nung umamin sila umamin sila Raul at saka si Franz Castro na meron talagang blanco eh. O hindi ba yun ang sagutin mo? Putang ina. Mukha ka ng bisugo sa kakasinungaling mo. Ng kabilang kampo. Thank you, Billy. Let us recognize Earl Tobias from IBC 13. Sound. Kong Joel, Kong Jude. Sir, publicly known yung ginawang pagbabanta ni VP Sara Duterte dito sa may kausap siyang assassin at tatawagan na lang in case na may mangyari. Pero sa press con niya, publicly niya rin dinenay. Does this set precedent na baka sa impeachment court, maraming mga pagdinenay at pagpapasinungaling din si VP Sara? Kung sakaling ganun yung maging dating, ano po ang... Itong press con na to, mantakam, tinan mo, dadalawa na lang sila.
Wala na silang kasama nagpe-press con. Kanina lang to Lunes na Lunes. Puta, wala silang kasama nagpe-press con. Panic mode na kasi ito. Ang tawag dito is panic mode press con. Gusto nilang makita kung pucha, kailangan natin yung tansyahin. Ang dami ng mga congressman na kasamahan natin binabato na ng tae sa mga meeting de avance nila sa probinsya. Kailangan natin tingnan yung media. Kailangan natin i-activate ulit ang media para magpropaganda. Pabanguhin yung mga pangalan natin. Tingnan mo, dadalawa sila. Yung reaction muna natin sa ganun na behavior as of now, and how do we approach this inside the impeachment court po? Well, sa totoo lang, kung ako tatanungin, ako muna sasagot before yung prosecutor yung sasagot, Naasahan naman natin, i-deny niya Pero hindi yung nagdi-deny yung video yung pinakita natin. Hindi po Again, VP Sara is a lawyer. Unlike you. VP Sara is a lawyer and she knows what she's talking about. She said in the video, klaro, if something happens to me, walang ibang papatay sa akin kundi sila lang. So, I talk to someone para patayin din sila. Kapag namatay ako, it can be his father, it can be his husband, it can be his brother, it can be anybody. Basta ang kanya, if I die, bigla-bigla, sila lang ang pumatay sa akin, patayin mo rin sila. So what is the doon? What is the assassination attempt doon? Ilan to mga to? Sabi ko nga sa inyo, it is really simple. Ang daling kalaban ng mga to, putya mantakin mo, parang coach sa basketball. Yung play, pinakikita na nila So siya daw muna sasagot bago yung prosecutor. Punta ko ako yung prosecutor. I will wait for my time in court. I will wait for my time in court. Relax lang. Kasi pagdating sa korte, I will surprise you with whatever I have and I will destroy you in court. Ganon. Pucha, hindi. Nilalabas nila O syempre, kung ako yung legal team ni Inday Sara, okay, ito yung ebidensya nila. O kailangan may pang-counter tayo dyan. Patay kayo ngayon. So, sinong tanga? Sinong tanga? Kaya nga sabi nung abogado ni Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika, I cannot wait for our day in court because I will destroy yung mga testimonya ng mga nag-aakusa kay Pastor Apollo Quiboloy. Hindi mo maririnig si Torion and si Attorney Green na yung kanilang tactics, yung kanilang tawag dito, yung kanilang gameplay ay inilalabas nila sa publiko. It should be a secret It should be secret kasi nga walang hiya na yan. Pagka inilabas mo na yan, edi alam na nila kung paano kanila lalabanan. Pwede mo ba sabihin na, pucha, hindi kayo pwedeng pumasok sa pinto na to, may nakalagay dyan na 100,000 sibat. Pag pumasok sila dyan, dead sila. O di ba, mayroon daw doon. Hindi na sila papasok doon. Doon tayo pumasok sa isang pintuan. Kokonti lang daw doon. Mga bopols din O sige, hintayin natin yung sagot. Hindi po maidi-deny na milyon-milyong Pilipino ang narinig, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ng isang halal na pangalawang Pangulo ay pagbabantaan ang nakaupong Pangulo ng ating bansa. Ang una... Pambabantaan? Sinabi niya ba na I will kill the president tomorrow? I will kill the president today? Pag sinabi nga na I want the president dead, gusto ko lang, pero will I do it? Hindi. I just want him dead kasi criminal It's not a threat. Ng ginang at ang speaker ng House of Representatives. In the end, hindi lang to usapin na her word against ours. There is evidence to show that she did it, that she made the threats, and that it is the position of the House, kaming pumirma sa impeachment, that she needs to be made accountable for that. Hindi ho ordinaryong usapin ng isang nakaupong vice presidente magsasalita ng sa ganong paraan. At siya din she stands to benefit in case magkaroon ng vacancy sa tanggapan ng pagkapangulo. So you're saying she wants to assassinate the president to become the president? That's plain stupid. Why? First off,
the Vice President doesn't want to become president, because if she wants to become president, dapat tumakbo na siya noong 2022. Hindi nga siya tumakbo, pinilit nga lang siya mag-VP. Kayo nga lang nagpilit sa kanya mag-VP dahil putang ina nyo gusto nyong manalo kayo sa kapangyarihan eh. Hindi magfa-fly yan yung dahilan mo na siya yung magbe-benefit. I don't want to become a president. I was running for mayor. The whole Philippines is clamoring, calling for my declaration na magtakbo ng presidente, but I declined. I declined because I don't want to. Tapos ngayon, papatay pa ako ng presidente para lang maging presidente ako. Easy nung 2022, presidente na ako eh. Kaya nga sinabi niya how can that be? Nung 2022, I have won the presidential elections already. It's just that hindi ako patay gutom sa kapangyarihan at ayaw ko na pagkatapos ng tatay ko, ako na, because I want to make a name for myself. Ayoko nung ganun para namang binili na namin yung posisyon. Na pagkatapos ng tatay ko, ako na. Kaya nga, pumayag ako na si Bongbong eh. Kasi nangako si Bongbong na itutuloy yung ginawa ng tatay ko. Kasi napakawalang delikadesa naman namin. Na pagkatapos ng tatay ko, ako, tapos pagkatapos ko, kapatid ko. Di ba parang kami na lang? Hindi sila katulad nyo. Yun nga ang isa sa pinakamalaking pagkakamali ni VP Sara na alam kong pinagsisisihan niya na eh. Oo, so malabo itong sinasabi mo, sir, na she wants to benefit from the assassination of the president because she wants to be president. Stupid. That's not even that's masyadong malayo yan, sir. Oh, she could have been the president. Kung tumakbo lang sana siya ng presidente noong 2022, pinahirapan niya pa yung sarili niya. Magkakaroon pa siya ng dugo sa mga kamay niya, dugo pa ng magnanakaw. Kahit naman po anong denial niya, maliwanag naman po sa video at ito'y napanood po ng lahat ng tao. Meron po kaming kasabihan sa law, res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. O yun naman pala eh. Then let her answer in the impeachment court. Being the prosecutor, why do you keep on divulging information about the case? And it's naisampa na eh. Nasa impeachment court na yan eh. Sabi nga, sub judice na yan eh. Na nasa korte na, dinidiscuss nyo pa. That's sub judice. Sa totoo lang. Kasi proper impeachment court, mga bossing, ang Senado, hindi nila may papakulong si VP Sara, pero si VP Sara kaya nilang tanggalin sa pwesto. At i-disqualify, perpetual disqualification sa lahat ng posisyon sa gobyerno. The impeachment court can do that. Dapat hindi ka na nagsasalita ng ganyan, Chua. Abogado ka pa naman. Ang sagot lang dyan is, let's just see if yung kanyang denial will materialize pagdating sa impeachment court. Oo. We have evidence naman, so let's just leave it as is. Diba? Pero bakit kayo nagpapa-press con? Kasi nga, panic mode na kayo. Gusto nyong idiin sa public opinion. Oh, 'di ba? Sa public court of public opinion, etong si VP Sara, kasi alam nyo for a fact na pagpunta niyan sa impeachment court, it will not fly. So hindi na naman siguro kailangan pang ipaliwanag yan. In fact, it has caused our country international embarrassment. International embarrassment? Totoo ba? Alam mo ako anong international embarrassment? Yung kaso ni Romualdez sa Amerika na guilty siya doon sa bagabagahing pera dyan sa Okada. Yun ang international embarrassment. Nakakadiri yun. When are you gonna condemn your Speaker of the House for engaging sa isang gulo na pribado at ginamit yung kapangyarihan niya para ma-twist yung ma-twist yung tawag dito, yung ruling ng Supreme Court. Yun ang dapat na inaatupag ninyo. If embarrassed ang buong mundo, alam mo kung saan? Sa ginawa ninyo sa KOJC na yung simbahan sinira ninyo. Di ba nga si Donald Trump sobrang embarrassed?
At ang embarrassment yung pakikipag-ugnayan ninyo sa ICC. Yung US nga, hindi ba isa-sanction pa yung ICC? Yun ang nakakadiri. Hindi kayo member ng ICC, nakikipag-ugnayan kayo sa ICC. Kundi ba naman kayo mga tanga? Parang pag naipag-ugnayan ka sa ICC, it's as if yung Pilipinas, yung korte sa Pilipinas hindi na gumagana. That is an embarrassment sa international community. And the list of yung embarrassment goes on and on. Bawat speech ni Bongbong na uutal-utal siya at ngiwi-ngiwi siya, lahat yan nakikita yan ng buong mundo at yun ang embarrassment. Na meron tayong presidente na pumipirma ng budget nang hindi nire-review yung budget. Na may presidente tayo na hinihiling ng taong bayan magpa-drug test, ayaw magpa-drug test dahil iba ang pagkakaintindi niya sa public office at public trust. Yon ang kahiya-hiya. At doon kayo dapat mag-focus sa mga yan. Napahiya po yung bansa natin. Napahiya yung bansa? Anong mo dyan? Anong ka dyan? Anong meron kang ebidensya tungkol dyan? Meron ka bang balita ng CNN? Balita ng Bloomberg? Balita ng BBC? Balita ng kung anumang network sa ibang bansa na nagsasabi nakakahiya ang Pilipinas? O baka ikaw lang? Tayo na mahilig kayong gumawa ng fake news, ha? Dapat kayo, iniimbestigahan kayo sa TRICOM. Fake news yan. Hanggat wala kayong ebidensya, fake news yan. Kami nga, hindi nahihiya eh. Nagpupunta ako sa ibang bansa, galing ako sa Amerika, daming ang galit sa inyo ron eh. Punta ako ng Japan, daming galit sa inyo. Hong Kong, daming galit sa inyo. Anong sinasabi mo? Pinag-usapan tayo sa lahat Pinag-usapan saan? ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Saan? Iba't ibang mundo? Ano yan? Sa mundo ng Mars? Jupiter? Sa Pluto? Sa Uranus? Sa iba't ibang mundo? Putang ina ang tindi. Dinidiscover pa lang natin ng Mars. Puta, iba't ibang mundo. Fake news. Fake news ka. Wala nang kwenta tong balita na to. Putang ina, ganito manira ang mga congressman sa bayang Pilipinas. Pinag-usapan daw tayo sa iba't ibang broadsheet sa iba't ibang mundo. Tain na niya, ano yung Planet Namek? Planet Mecha. Saan pa ba mga planeta yan po siya? Kakanood nyo ng Netflix yan eh. Ulitin natin ha. Pinag-usapan daw tayo sa iba't ibang broadsheet sa buong mundo. It has caused our country international embarrassment. Napahiya po yung bansa natin. Pinag-usapan tayo sa lahat ng mga broadsheet sa iba't ibang mundo. Sa iba't ibang mundo. Utang ina niyan. Sa kabilang mundo. Sa kabilang mundo. Doon sa isang mundo. Utang ina, fake news ka talaga. So ito, TRICOM. Ito, fake news. In national television, nagsisinungaling si Chua. Pinag-usapan tayo sa iba't ibang mundo. Hindi pa, wala pang tao sa Mars. Ewan ko, baka dito kay Chua may tao na sa Mars. May tao na siguro sa may tao na sa ano pa ba yung mga planeta? Uranus, Jupiter, Saturn. Yung buwan nga, hindi pa nga tayo makapagbalikan sa buwan eh. Tapos po siya, pinag-usapan na tayo sa iba't ibang tabloid sa iba't ibang mundo. Ano yung mundo ng mga halimaw, mundo ng mga engkanto, mundo ng mga magnanakaw, ganyan. Pinagsasasabi nito, wala na to. Panic mode na talaga to. Mga bossing, panic mode na to. Itong mga ganitong press con, wala na talaga tong patutunguhan. At alam mo, nakitang-kita mo na nagsisinungaling na lang itong mga kumag na ito. Iba't ibang mundo, pinag-usapan tayo. Baka, Boss Dada, baka naman iba't ibang bansa. Hindi, putang ina magaling sila. Dapat di sila nagkakamali. Kalinaw-linaw nang sinabi, iba't ibang mundo. Hindi naman ako nagsabi nun siya eh. Putang ina, saan ka bang mundo nang galing? Ha? Chua? Pucha, napakasinungaling mo. Dapat talaga sa'yo, hindi ka na manalo. Magkamukha kayo niyan ni Asidre. Pucha, wala na kayo parehas liig sa sobrang yaman ninyo. Anyways, mga bossing, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Kitang-kita ang pagsisinungaling ng mga congressman natin dito at ang kanilang pagtatakip sa mga kabulastugan nila.
Kaya wag po tayong hihinto. Panic mode na sila. Nararamdaman na po ng mga congressman, mga bossing, yung puwersa ng mamamayang Pilipino. Nararamdaman na nila yan. Kaya wag tayong hihinto sa pagbatikos sa mga hinayupak na ito hanggang sa mawala itong mga ito sa kapangyarihan at hindi na makapangulimbat at hindi na makapang-disgrasya pa. Okay. Mabuhay kayo mga bossing. God bless us all and God bless the Philippines. I'll see you again next vlog. Maraming salamat sa mga nagpapa-super thanks, super chat, at sa mga nagla-like and share. Mag-like kayo, subscribe and share mga bossing. Mabuhay kayo at kita-kita po tayo ulit.